Magandang umaga mga kapatid. Ito po ang opisyal na mensahe ng Reformed Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Pawang katotohanan na walang tinatago para sa tunay na pagbabago. Mabuhay po ang RPGBI. Good morning po sa ating mga kapatid sa balikat at puso. We will be discussing about the basic lang po na procedure on how we will submit our captured forms sa mga members po, at ang pag-submit din po sa mga membership fees. Now, basically, alam po natin na from the national down to the regional, provincial, municipal cities, and barangay chapters ay meron po tayong kanya-kanyang mga set of officers, wherein ang bawat set of officers ay may kanya-kanyang obligation. So kailangan po natin matutunan yan in the regarding on the obligation ng bawat opisyalis, kasi lahat po tayo kinakailangan magtulungan, no? So, there are also some areas wherein kulang pa po ang mga set of officers natin, hindi lang po sa level of the regional set of officers, meron din pong mga ibang areas po sa ating mga chapters na may kulang din po sa mga set of officers sa province at municipal cities at barangay chapters, no? Lalo na pag ito ay bago pa. So anyway, we will not discuss more on that topic. Basically, alam na po natin lahat kung ano po yung mga obligasyon ng bawat opisyalis from the different levels po ng ating mga posisyon sa bawat isa po natin. Now, diretso na lang po tayo sa basic na on how to submit our captured forms and the membership fees. Una sa lahat po ay we will always have this protocol, no? So, kinakailangan po ng lahat ng mga captured forms submitted from the barangays down, going up sa cities, municipal, province, going to the region, ay kinakailangan po ang approval ng regional director. Bakit po? Dahil kinakailangan i-double check po ng ating mga regional officers, lalong-lalo na ang ating regional directors, na yung number of captured forms ay, let's say kung there are 20 captured forms na i-submit for submission po sa national, ay tama rin po yung number of list of names na nag-submit ng mga captured forms. Ganoon din po, kailangan na may record din po ang ating regional treasurer kung sa mga captured forms at saka sa list of names na nasubmit po sa isang bond paper po, say nakasulat, ay ma-identify kung sino po ang nakabayad ng membership fees at sino po ang hindi pa po nakabayad. So basically, it will be the regional director who will approve those submitted captured forms, including the list of the verified names.
that reflects the captured forms and the list. So kung sino ang nakabayad ng membership fee at kung sino at ang hindi pa. So how do we submit from the regional aspect yung mga captured forms at saka yung payments? The regional director, upon approving the documents, will communicate to the National Secretary General for other requisite or requirements or for some verification concerns, or pwede po kung may contact na po yung ating mga regional director sa ating national admin, ay pwede po sila mag-communicate doon, pero separate po yung mga documents na i-submit. Now the regional director will ask the national admin who is in charge sa ating documents and the printing of IDs. So mag-submit po hihingi po yung regional director natin ng address kung saan ipapadala po yung captured forms or kung paano ipapadala po yung captured forms. While kung tungkol naman po sa payment sa membership fees, doon po magko-communicate ang regional director natin po sa ating national treasurer. At kung merong concerns for verification, further verification, ay pwede po mag-communicate ang ating mga regional directors doon po sa ating National Secretary General, which handles most of the documents, dahil ang ating National Secretary General din po ay may obligasyon to communicate din po sa ating mga iba't ibang obligations, concerns sa different national officers. Kasi ito yung overall kasi po na humahawak po ng mga documents at tinitingnan din po ang overall concerns po ng organization. So it's either the regional director will communicate to our National Secretary General, to the National Treasurer, and to the our National Admin. Okay, and regarding sa audit report, pwede din po doon sa ating National Auditor. So base-to-base cases po. So now, the provincial directors and other provincial officers or municipal officers ay hindi po pwede mag-direct na mag-submit po ng mga documents sa national. Kinakailangan po dumaan muna sa ating regional director, wherein the regional director will assign the regional secretary to communicate sa national admin and to communicate to the national treasurer. Depende na po yan sa kung ano po ang gustong mangyari po na ipagawa po ng regional director in relation po sa submission po ng mga documents and yung payments po ng membership fees. So, ganun lang po kasimple. So, let us observe protocol po. Now, one of the exceptions of the rule sa isang regional director po, kasi we mentioned a while ago na may mga chapters po na kulang pa po yung mga set of officers. Pwede po, in an exceptional rule, mag-appoint po ang regional director ng isang regional secretary kung wala pa man, na will check and double check the documents before his approval or her approval before sa approval ng regional director or the regional director. Kung sakali ang isang
regional secretary or regional treasurer is absent o nagkasakit or is not functioning his or her obligation as an officer for that specific position, ang regional director na po ang may authority to decide in his capacity to fill up the position na kulang or hindi ginagawa po ng isang opisyalis ng under such position, let's say position of the secretary or the position of the treasurer, regional treasurer. So direct po, obligado kasi yung regional director to fill up the vacant position or position that is not vacant pero hindi po nagtatrabaho po based obligation yung isang opisyal, no? At kung hindi man po ito magawa ng regional director, doon na rin po papasok ang ating mga national vice president po. So kaya kinakailangan po mayroong magtutulungan po at magko-communicate ang national vice president sa kanilang mga regional directors. Likewise, the regional directors will also communicate to their respective national vice presidents assigned in the areas. Kasi 4 po ang divisions po ng mga national vice president pertaining to the implementation of the executive policies and or national policies po. So obligasyon po yan ng mga national vice president to see to it that our regional directors are likewise doing their obligation. So kasi hindi rin papasok po ang mga national vice presidents po natin pag talagang gumalaw at kumilos naman po yung ating mga regional officers. So basically ay may protocol po tayo at susundin po natin iyan, and just take it noted na kinakailangan meron po tayong listahan sa mga names po, record po, no, sa bawat chapters po natin, listahan or list of names sa isang bond paper. Kung maganda nga formal no, list of names sa mga nakasubmit ng captured forms. Separate yung captured forms, separate yung list of names, no, nandoon nakasulat ang mga pangalan, list of names, at yung kung nakabayad ba po ito o hindi, itong member na to na which is reflected sa captured forms. Kasi let's say there are 20 captured forms, so kinakailangan yung isang bond paper o listahan ay merong 20 din na mga pangalan. Kinakailangan po magkatugma iyan. Tapos iba naman po yung record regarding sa itong 20 na members ay ilan ang nakabayad at ilan ang hindi nakabayad. Kasi separate po ang submission natin. I-transmit po, yung transmittal na sinasabi po natin is ay yung listahan. Yung listahan po sa isang bond paper. We will transmit that will be transmitted by the regional officers through regional secretary and with the instruction from the regional director, no? Iba po yung listahan papunta sa national treasurer kasi hindi tatanggap yung national treasurer natin ng captured forms. So kailangan yung listahan ang maibigay natin at saka yung pera. Okay? Doon natin isubmit sa ating national treasurer. Habang ang ating national admin naman hindi po tumatanggap ng pera po iyan. So yung captured forms lang po ang tinatanggap niya. So pati na rin po yung copy rin ng listahan sa isang bond paper para madali po ma-verify ng ating national admin who is assigned to print the IDs po natin. At for the record din natin, siyempre, kinakailangan din yung listahan kasi yung mga pangalan dyan ay isulat po natin sa ating red book.
the Red Book which was given to us by the Securities and Exchange Commission. And likewise, ito namang mga documents from our national admin ay at from our national treasurer, hihingi din po from time to time yung ating National Secretary General. Kasi kung may problema po ang isang area, isang chapter, minsan po yung mga regional directors ay magko-communicate po sa ating National Secretary General to verify the records kung ito po ba ay natanggap na po ng ating mga national admin and national treasurer. At hindi lang po iyan, mga iba rin pong mga concerns na gustong malaman ng ating mga regional director ay pwede po makipag-ugnayan sa ating National Secretary General, because our National Secretary General has also the authority to communicate to our national officers from the different level of position. Ganun po kasi ang mutual obligation ng mga national officers po natin. So hindi po kinakailangan mag-direct po yung ating mga provincial or municipal or barangay or chapter officer sa national po. Meron po tayong protocol, kinakailangan po ang lahat ng mga dokumento at ang cash bago po maipadala sa national ay will be noted and approved by our regional director po. Ganun lang po kasimple yan, no? So kung may mga regional directors tayo na let's say nagkasakit at or hindi natin alam yung mga sitwasyon, diyan na po papasok ang ating mga national vice president. Pero we will not pray for that thing, no? Let us all function according to our designated positions po. So ganun lang po kasimple, no? Protocol, ang lahat na mga transactions ay kinakailangan i-approve muna sa ating regional directors, wherein our regional directors will communicate to our national officers. At ang regional directors na po ang magbibigay ng instruction sa ating regional secretary or regional treasurer kung paano po ang pag-submit ng mga documents at pag-remit ng mga membership fee doon sa national. Paano i-transmit, no? Yung transmittal po ng listahan ng mga members na nagbigay po ng capture forms at members na listahan sa nakabigay po ng membership fee at listahan sa hindi pa po nakapagbigay ng membership fee ngunit nakasubmit po ng capture forms. Ano na po kasimple. Okay, marami pong salamat at good morning po sa lahat. Natin lahat.